Mukhang natataranta na po ang pamilya ng mga magna cum laude, tama ba 'yun? Dahil sa kumbaga hindi na kayang iligtas ni Ngiwi yung sarili niya na ma-associate sa mga flood control anomalies. Kasi nung mga nakaraang linggo, ang sabi niya, "Oh, 'di ba ganun yung pagmamalaki ng palasyo ng mga ahas na ito si Ngiwi lang ang ang kauna-unahang nagpaimbestiga ng flood control corruption, kuning-kuning." Yung lagi silang gano'n, 'di ba? Laging pinapa they're painting the previous administration a bad color or whatever. Na yung Duterte administration nga, lagi nila binabanggit si Pangulong Duterte. Pinapapangit talaga nila ng pilit ang nakaraang admin. Hindi naman tanga ang mga Pilipino, tama? Oo, yung panahon ni Duterte hindi naman inimbestigahan yung mga flood control na yan, bukod tanging si Ngiwi. So, parang hero yung dating ni Ngiwi, 'di ba, sa panahon ngayon. Kaso mo nabubulilyaso at isa sa nabuking na anomaly mga ate at kuya ay yung flood control project, I guess, ni Sandro Marcos na nadurog sa Lawag. Alright. So, parang, di ba pinapatigil na, pinapasuspend na yung investigation. Magbabasa lang ako ng article from Mahal na Reyna, no? Bear with me mga kababayan. Kasi pinapa-halt eh. Pinatigil mo na yung investigation kasi nakakaladkad na. Hindi pwedeng ang corruption ng flood control ay natatapos lang kay Zaldico. Pilit nilang tinitigil at hindi na ina-associate si Tambaloslos. Pero wala na silang choice eh. 'Di ba? Nakakaladkad si Tambaloslos, pinapangalanan ng mga whistleblowers, and pilit iniligtas si Ngiwi at ngayon na mukhang hindi na makakaligtas ang pangalan niya, ipapatigil. Anong mangyayari mga kababayan kung ititigil yung investigation? Hindi malalaman ng mga Pilipino kung sino ang mastermind ng lahat ng ito, which ang alam ko mga kababayan ay ang babaeng ahas. Baka nga makaladkad pa dito yung Indian mango eh. Posible hindi siya nakikinabang dito. Pag-usapan natin siya mamaya. Okay. So, iginiit ni Ngiwi na hindi dapat madaliin. Ayan, okay ng ina. Hindi dapat madaliin. Uulit-ulitin ko mga kababayan, DPWH pa lang ang nakakaladkad sa kahihiyan. Ilang departamento meron? Sabi ko nga, more or less than 20. DPWH pa lang to, imposibleng wala sa, di ba, Department of Public Works yan eh, yung flood control, mga infra, gano'n. Imposibleng walang corruption sa DSWD, sa social welfare. Imposibleng walang corruption sa Department of Health, DepEd, DOJ, right? DILG, lahat ng nagsisimula sa D, mga kababayan, for sure may corruption. Tapos ibabagalan mo, okay lang ina mo. Isang departamento pa lang ang sumingaw ang baho, babagalan mo pa. May natitira pang halos 20 na dapat maimbestigahan. Hindi naman dapat madali ng investigasyon sa flood control anomaly upang hindi mabasura ang kasong isasampa. What? Anong kaso isasampa? Sabi daw ni Ngiwi, mga kababayan, hindi dapat apurahin ang investigasyon sa flood control scandal. Hindi na nga mamadaliin. Hinalt pa. Pinasuspend mo na yung, at okay ng ina. Dapat na siguro, sensya na, napapamura tayo mga ating. Look, ano mangyayari? Minadali natin, hindi kumpleto ang ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin, pero pinilit natin. Ay, parang len-len lang magsalita ang okay ng inang Ngiwi. Natalo yung kaso. Can you imagine? Talagang naninigas ang ating middle finger sa poke ng inang paano naging leader ito kung hindi ng budol. Right? Ano sabi ni Mahal na Reyna? Huwag madaliin ang investigasyon dahil hindi pa naitatago ang lahat ng ninakaw at hindi pa nasusunog ang lahat ng ebidensya. The more na dinedelay mo, lalong makakapag-ingat. Mga kababayan, kung walang 'di ba, kung hindi guilty itong mga kongresista muna ha. Kung hindi guilty itong mga congressmen ng kanilang involvement, hindi lang DPWH at mga engineers at contractors. Bakit nagsipagbakod na sila ng kanilang mga bahay? Bakit nagkaroon na ng tight securities ang mga 'di ba, ang mga subdivisions kung saan sila may bahay? Kaso mo lumalapit na nga sa Malacanang ang investigasyon. May whistleblower baga namang kumanta. Sabi yung dinadala dyan sa Aguado,
Aguado Residence, although nakapangalan kay Tamba kasi pag-aari ng nanay ni Tamba yung Aguado Mansion sa harap ng Malacanang. Ano sabi ni Spokes? Yang Aguado Mansion, meron yang tunnel sa ilalim, palagos sa Malacanang. Kung ang delivery noon ng mga kamkaman at pera, mga kababayan, ay dyan lang sa saan ba? Sa Forbes Park sa Makati, ngayon sa Aguado Mansion na, lapit na sa Kamangyang. So, lumalapit ng ebidensya, papunta na sa pamilya ng mga magnat. Yeah, right? Sa palagay ko mga ate at kuya, itong iwi na to, hindi naman siya ganun katalino, right? Kung wala nga yatang pulburon, wala tong confidence eh. 'Di ba? Nagdudubi-dubi-dap-dap ano ba, ang dep-dep. Anong dep-dep? 'Di ba may sinasabi siyang dep-dep? Susuriin po natin ang dep-dep. Okay lang, anong dep-dep? Dep-ed siguro yun, no? Dep-dep da. Kung walang pulburon, parang 'di ba, lutang talaga eh. Tinalbugan ng BFF Lenny ko ng pagkalutang. Ito yung lalaki version ng lutang. So, sa tingin ko, wala siyang kakayahan, hindi kaya ng kanyang cognitive domain or ng kanyang utak ang ganito ka-grand scheme, right? Ganito ka-grand na corruption. This is the grandest corruption of all. Tinalbugan pa nga yung corruption nung panahon ni Ngoy-Ngoy, lalo na nung panahon ng tatay. This is large scale, lahat involved. Tapos yung Kamangyang, hindi ina-associate porque nung mga nakaraan, sabi niya, di ba ako lang naman ang presidente na nagpa-imbestiga dito. Kung hindi ako nakaupo, hindi na naman ito ma-imbestigan. Okay lang ina mo. So, mga kababayan, bukod dyan sa in-expose nga nung isang Marine, right? Si Guteza, nung nagpa-hearing, na dinadala niya sa Aguado Mansion yung mga maletang pera. Thrice a week. Okay? 3 beses isang linggo. So nakakailang hakot ang Marine na ito na dating tao ni Zaldico. At bahay ng nanay ni Tamba yung Aguado Mansion. At despite that, sabi ni Spokes Roque, may tunnel yan papuntang palasyo ng mga ahas. So malamang, para nga naman hindi mabuking na sa palasyo ng mga ahas dinadala ang pera, doon na lang sa katapat na bahay. Pero may underground. Okay? May passageway or whatever, may tunnel. Bukod dyan, mga kababayan, yung flood control ni Sandro Marcos sa Lawag ba? Ay gumuho. Basahin ko lang yung article ha. Wasak ang 49 million flood control projects sa, what the heck? Sa Lawag, Ilocos Norte. Ang contractor may link kay Congressman Sandro Marcos. A newly built flood control structure along the Padsan River in Barangay Gabu, Lawag City, a project worth 47,024,704 pesos and 34 cents. May putal-putal lang po, kinang-inakala mo na. Funded under the 2024 General Appropriations Act, pinondohan last year, has collapsed just months after its reported completion. The incident has ignited public outrage, nagalit, over the alleged flood control mafia in Congress. Mas lalo nakakagulat ang kontrobersya dahil ang proyekto ay isinagawa sa Ilocos Norte, ang bailiwick or baluarte ng Marcos family, habang ang opisina ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos umano'y nakialam sa pag-facilitate ng contractor. So, kumbaga parang although may bidding, sila ang pumili nung gagawa. Okay, maybe a construction firm or whatever, kung sino mang contractor yan. Ang nakialam daw si Sandro. So, bakit mo pinapakialaman, Sandro, ang contractor? Hindi, kontrolado mo ba ang DSWD? Marami na ngayon ang tumuturo sa makapangyarihang Descaya Group, may-ari ng maraming construction firms gaya ng St. Gerard, St. Timothy, and Alpha and Omega bilang posibleng nasa likod ng palpak na flood control project.
dapat pong ituro ng Diskaya, 'di ba? Or aminin ng Diskaya kung merong komisyon dito. Well, I don't know how it works, mga kababayan. Kung ang Diskaya ang contractor ng gumawang nasirang flood control projects sa distrito ni Sandro Marcos, paano nangungumisyon dito si Sandro? Siya yung pumili ng contractor? Siya yung pumili sa Diskaya Group? Kasamang Diskaya? Or maybe yung DSWD mismo ang DPWH, lagi ako nandito. DPWH ang, 'di ba ganun 'yon? Ganun ang ganap nun, 'di ba? Katulad nung sa Bulacan, yung bulto-bultong pera, i-de-deliver daw kay Zaldico. Tama? Bulacan yun, 'di ba? Bulacan DPWH may picture sa hearing sa lower house. May picture na bulto-bultong pera i-de-deliver kay Zaldico. Kung si Zaldico ang contractor ng Bulacan. Ay kung ang contractor na Diskaya ay doon gagawa sa Ilocos, sino ang magdi-deliver? DPWH plus the Diskaya family? Kilala ang Discayas na nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng flood control contract sa iba't ibang panig ng bansa at malapit na kaalyado at business partners umano ng Marcoses. Business partner ng mga Marcos ang Diskaya? No wonder ipapatigil ang investigasyon, mga ating. Kasi pag kumanta pa ng kumanta ang mga Diskaya, baka pangalanan na si Sandro. And even the Marcos family. Buong pamilya ang involved, sabi nung nagsulat ng article. So, ayan na. Nakakaladkad na ang pangalan ni Sandro. Kaya pinatigil ni Nyewe, yun ba yun ang dahilan? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.